3,261. Sige, pumunta tayo sa Mount Dragon Tiger pagkatapos. Pagkatapos ng maikling paghinto, may naalala si Alex. Body, may tanong ako. Marami ang nagsasabi na mayroon kang alagad na tinatawag na The Monkey King. Totoo ba iyon? Nag-isip si Ancestor Body at sumagot. Hindi, ayoko. Only si Asterisk T, tapos si Author talaga ang gumawa niyan. Ngunit mayroon akong isang alagad, isang mangangahoy. Yung sa Heart Mountain ba? Sagot ni Body. Ma'am, paano mo nalaman? Nagulat si Alex. So meron ka talaga. Nakita ko sa telebisyon. Nasaan na siya ngayon? Makapangyarihan ba siya? Umiling si Ancestor Body. Isang don't want to talk about it. Looking at his expression, may something ba sa disciple niya na hindi niya masabi? Narating nila ang kanilang destinasyon, kaya pinalaya ni Alex si Cedric at ang iba pang matatanda, kasama na ang strategist ng Flying Eagles. Pagkatapos nito, agad silang nagsimulang sumugod patungo sa silangan. Sa loob ng Yukon, ginamit ni Reese ang Shuttle of 9 Stars para atakihin ang formation ng may malupit na puwersa. Ngunit hindi siya makalusot kahit na makalipas ang ilang oras. The Asterisk man ito. Ang pormasyong ito ay mas mahirap pasukin kaysa doon sa Genbu Dungeon na iyon. The low power inside not even belong to the diffracted universe. Frustration na sabi ni Reese. Tanong ni Juviet, so sinasabi mo na lahat ng bagay sa formation na ito ay nagmula sa Chi Universe? Tumango si Reese. Parang ganoon. Nagpatuloy si Juvia. Narinig ko na ang pinakamakapangyarihang grupo sa loob ng diffracted universe ay pumunta sa Abyss 3,000 taon na ang nakalilipas, umaasa na lipulin ang buong tribo ng undead. Ngunit may kakaibang nararamdaman tungkol dito. Medyo malakas ang mga taong iyon, at hindi na sila dapat pumunta sa 3,000 taon na paglalakbay, na tuluyang nawawala mula noon. Tinubukan kong magpadala ng mga tao sa Abyss para imbestigahan din ito. Ngunit wala silang mahanap na sinuman. Kuya, sa tingin mo ba ay may nakabalik sa grupong iyon noong panahong iyon? Parang may naisip si Reese, mukhang nataranta. Imposible. Agad siyang umiling. Tinabi ni Juvia, oo, naisip ko rin. Ngunit paano natin ipapaliwanag ang kapangyarihan ng batas sa universo ng China ito? Naputol na natin ang daanan sa pagitan ng universo ng Chi at ng universo ng diffracted. Ang tanging pasukan na lamang na natitira ay ang maalamat na lugar na iyon sa loob ng kailaliman. Sagot ni Reese. Huwag mong masyadong isipin ang tungkol dito. Masyadong misteryoso ang lugar na iyon at nawala sa mga talaan sa loob ng milyon-milyong taon. Kahit na ang Chi Universe Lords ay hindi mahanap ang lokasyon nito. At saka, ngayon lang namin narinig ang tungkol sa isang taong lumabas na buhay. Mula doon, tumango ng bahagya si Juvia. Sana talaga, nag-overthink na lang ako dito. Patuloy ang pag-atake ng grupo sa boundary. Nakuha na ng mga kamera sa paligid ang eksenang ito dahil maraming malalakas na cultivator ang nagtatago sa paligid, naglalabas ng impormasyon tungkol sa undead na kasalukuyang hinahabol si Yukon. Noong panahong iyon, nagpasya ang mga awtoridad sa loob ng Amerika na ilikas ang mga mamamayan upang makapasok sa mga piitan sa maayos na paraan, umaasang masisilungan doon. Kasabay nito, ang mga miyembro ng League of Cultivators ay dahan-dahang dumarating sa orihinal na palasyo ng Yorkshire na 3,000 milya sa timog ng Amerika. Nang makarating si Alex at ang iba pa ay marami ng tao. Panginoon ko. Pagbati, aking Panginoon. Nang magpakita si Esmeralda, marami ang dumating at yumukod sa kanya ng buong paggalang, ang ilan ay mga Panginoon pangal ng Diyos. Ito ay lubos na ikinagulat ni Alex dahil hindi niya inaasahan na si Esmeralda ay may mataas na reputasyon sa grupong ito. Pulong ni Esmeralda sa tenga ni Alex. Actually, hindi talaga nila ako nirerespeto. Nirerespeto lang nila ang master ko. Nag-shapeshift ang master ko sa itsura ko at pinasakop sila sa kanya.
Habang sinasabi niya iyon, tila may naramdaman siya at tumingin sa isang tiyak na direksyon. Nandito ang aking amo. Lumingon si Alex sa direksyon kung saan nakatingin si Esmeralda, ngunit wala siyang makitang taong paparating. Gayunpaman, tila may isang bola ng enerhiya na nabubuo sa hangin bilang kapangyarihan ng batas na nakapalibot dito. Naramdaman ni Alex na ang enerhiyang ito ay nauugnay sa kalawakan. Ang bola ng enerhiya ay naging isang mahinang bilog na liwanag sa loob lamang ng ilang sandali. Ang bilog ng liwanag ay naging mas maliwanag at mas maliwanag na may higit pang mga linya na nabuo sa paligid nito. Sa huli, ito ay naging isang pinto ng teleportasyon. Sa katunayan, ito ay isang portal. Nagulat si Alex sa kanyang kaibuturan. Pamilyar siya sa kapangyarihan ng batas sa kalawakan at nagsagawa rin ng ilang pananaliksik sa teleportasyon. Kaya niyang ayusin mag-isa ang sirang portal. Gayunpaman, ito ay sadyang hindi kapanipaniwala. Ang isang iyon ay maaaring gumawa ng isang portal ng teleportasyon ng walang ibabaw o mga porma sayon na gagawin na nagpapagana din ng malayuang paglalakbay. Ang ganoong kakayahan ay nakakagulat sa kanya, lalo na't walang paghahanda na kailangan para dito. Biglang tumawid sa portal ang isang batang babae at lumapit sa kanilang tabi. Mukhang 16 pa lang siya. Ang kanyang mga mata ay itim at malinaw, nakahawig ng magandang kalangitan sa gabi. Napaka-girly ng kanyang pananamit, pink na damit na bagay sa kanyang hitsura. May hawak din siyang staff na mas matangkad sa kanya na para bang nagko-cosplay lang siya para sa isang convention. Nauna nang nabanggit ni Esmeralda ang kanyang unang impresyon kay Agatha. Nang makita ito, lubusang naniwala si Alex sa kanya dahil hindi lang ito opinyon, ito ang katotohanan. Kahit sino ay mag-iisip na si Agatha ay mas bata kay Esmeralda. Ngunit kung ay lahat nila ang aktwal na edad ni Agatha, marami ang lubos na magugulat. Master. Tumakbo si Esmeralda at kinaladkad si Alex. Sa likod ni Agatha ay medyo madaming tao. Kung ihahambing, ang mga taong ito ay mukhang mas matanda dahil karamihan sa kanila ay may kulay abong buhok, may mahabang balbas at kilay. Kasabay nito, ang kanilang presensya ay agad na nagparamdam sa lahat ng nakakadurog, walang limitasyong bigat ng presyon. Tingnan mo ang matandang iyon na may kulay abong kilay, hindi ba iyon ang maalamat na Panginoong Demonyo, si Zagan? Oh my God, buhay pa siya. Siguradong mahigit 300,000 taon na siya ngayon, di ba? At madre. Siya kaya si Sister Tavarias mula sa Galaxy Ecaridade. Tingnan mo, mayroon din. Maraming nagmula noong sinaunang panahon pagkatapos ng El, kaya pamilyar na pamilyar sila sa mga dakilang bayani noon pa man. Nabasa rin nila ang tungkol sa mga bayaning ito sa mga aklat sa loob ng kanilang mga angkan. Kaya naman, nagawa nilang ilarawan ang lahat ng mga taong ito sa unang pagkikita. Sa pagsali nila sa koponan, nadama ng grupo ang higit na kumpiyansa. Noong mga panahong iyon, si Esmeralda ay may dinala si Alex para makipagkita kay Agatha na para bang nagpapakita ito sa kanya. Master, this is Alex. Alam mo, yung nabanggit ko kanina. The Universe's Seed. Ang malalaking mata ni Agatha ay lumingon kay Alex na naglagay ng kakaibang ekspresyon. She looked like she was smiling, but Alex felt as if he completely exposed in front of her. Nakita siya ng parang walang nakatago. Noon lang, biglang naramdaman ni Alex na isa sa kanyang 3,000 bulaklak na lotus ay namumulaklak. Sa pagkakataong ito, lumabas ang pollen sa bulaklak na bumubuo ng malaking ulap at tumakip sa kanyang isipan. Kasabay nito, isang bagong forbidden spell ang lumitaw sa ulo ni Alex. The Great Cover Spell. Pangunahing pasibo ang spell na ito dahil hindi ito nangangailangan ng anumang pag-activate. Otomatiko nitong itatago ang antas ng cultivation ng tao sa palasyo ng isip at anumang iba pang kahinaan sa kanyang pisikal na katawan. Habang nag-upgrade ang spell, mas maraming kapangyarihan ang maaari nitong takpan na itinatago ito mula sa karamihan. Tinusuri pa rin ni Agatha ang kanyang cultivation level, ngunit nang matanggap ni Alex ang kanyang bagong spell, tila may kung anong bumagsak sa kanyang paningin ng biglang.
You have some skills. Pwede mong itago ang iyong cultivation level. Umiti ng marahan si Agatha at tila walang pakialam kahit kaunti. Hindi masama sa lahat. Gayunpaman, tulad ng papuri niya sa kanya, inis ka ni Zagan si Alex pataas at pababa na may kakaibang tingin. Agatha, bulag ka ba? Katamtaman lang ang batang ito. Wala man lang siyang potensyal. Hindi niya kayang pantayan ang mga alagad ko kahit gustuhin man niya. Paano rin magiging binhi ang isang taong tulad nito? Dahil mas naunang naobserbahan ni Agatha si Alex kaysa sa kanya, may nakita na siya sa loob niya. Na-activate ang Great Cover spell nang tumingin ang Demon Lord, kaya wala siyang napansin sa loob ni Alex. Kasabay nito, umungal ang kaguluhan sa loob ng karamihan nang marinig nila ang pagtukoy ng matanda sa dalaga bilang si Agatha. Si Agatha Hazley ay masikat kaysa sa lahat ng matatandang ito pagkatapos ng Al. Nakakalungkot lang nakilala si Agatha bilang diyosa ng mystic arts. Nagagawang baguhin ang kanyang anyo anumang oras na gusto niya, napakakaunting mga tao ang nakakita sa kanyang aktwal na anyo. Bukod doon, 3,000 taon na ang nakalipas mula noong sinaunang panahon, kung tutusin. Gayunpaman, ang pangalan ay nauugnay. Na may matinding kapangyarihan, tulad ng Grand Emperor Rowan at the Phoenix Empress. Siya si Agatha Hazley. Hindi ba pumunta si Agatha Hazley sa Abyss kasama si Grand Emperor Rowan at the Phoenix Empress noong sinaunang panahon? Dahil bumalik siya, hindi ibig sabihin ay bumalik na rin si Grand Emperor Rowan at the Phoenix Empress. Gayunpaman, nadismaya ang lahat. Sagot ni Agatha. Ako lang mag-isa dito. Hindi sila. Pero sapat na ito para mahawakan ng undead. Walang oras, lalo na tumawid ang undead. Nagsagawa lang ako ng ilang pagsisiyasat at nalaman ko na walang maraming undead sa Yorkshire Palace. 80% sa kanila ang lumabas para sa labanan, kaya medyo walang laman ang lugar sa ngayon. At saka, kung ang blood pool ay hindi ginawa, ang undead ay hindi darating sa malalaking grupo. Ito ang pinakamagandang oras para patayin silang lahat. Hatiin tayo sa 3 grupo. Zagan, pangunahan mo ang isang team para salakayin ang kanluran. Toverayes, pangungunahan mo ang isa pang team sa north. Susundan ako ng iba at dumiretso sa construction site ng blood pool. Tinabi ni Zagan, walang problema. Tumango rin si Toverayes. I've been waiting 4 days. Nagsalita ang 2 pang inimbitahan ni Agatha. Paano naman tayo? Sagot ni Agatha. Susundan mo ako. Mukhang nagalit ang 2. Sabi ng isa sa kanila, Agatha Hazley, minamaliit mo ba kami? Tama iyan. Maaari tayong tumungo sa silangan at timog ng hiwalay. Mas babagay yan sa mga titulo natin. Tinabi ni Agatha, ang silangan at timog ay puno ng mga bulubundukin. Wala kahit isang undead doon. Kaya bakit ka pupunta doon? Nanlaki ang mga mata ng 2 matandang kapatid na medyo nahihiya. Ngunit ayaw nilang aminin ang pagkatalo sa harap ng lahat. Sagot naman ng mas matangkad. Maaaring may magagandang sikreto tungkol sa undead na nakatago sa ilalim ng mga bangin. Pareho tayong handang tumayo at ipagsapalaran ang ating buhay para dito. Natahimik ang lahat. Hindi na nagabalang ipagpatuloy pa ito ni Agatha. Whatever. Kung wala kang mahanap, halika bumalik dito para sumama sa iba. Pagkaraan ng ilang sandali, lumukso siya sa hangin, sinilip ang kanyang paligid, at bumalik sa lupa. Maaari na tayong umatake. Sumigaw si Zagan sa malalim na boses, atake. Pero wala namang tao sa likod niya. Agad na ipinamahagi ni Esmeralda ang kanilang lakas tao. Team 1, 2 and 3, sundan si Demon Lord Zagan. Sumunod kay Sister Toverayes ang Team 4, 5 at 6. Ang natitira ay susunod sa aking Panginoon at tandaan na tahimik na umatake. Tambangan natin sila. Bush. Agad na lumabas ang 2 grupo. Nagkatinginan ng magkapatid at umalis na rin. Hindi agad umalis si Agatha. Sa halip, itinaas niya ang kanyang mahiwagang tungkod at sumigaw.
Lumabas ka, my little partner. Ching! Ang kalangitan sa gabi ay nagsimulang manginig habang ang isang pares ng pulang dugo na mga mata ay lumiwanag sa loob ng kadiliman. Pagkatapos noon, isang malaking figure ang dumaong sa harapan nila. Kung titignan ng malapitan, isa itong napakalaking kuneho. Higit sa lahat, mukhang napakabagsik nito, lalo na sa buong katawan ng baluti. Hindi pa umaalis si Alex noon, kaya medyo natigilan siya nang makita ito. Si Agatha naman ay tumalon sa kuneho. War Rabbit, there na. Nakinabang dito si Alex dahil sa pagkakasama niya kay Esmeralda. Dinala ni Agatha si Esmeralda sakay ng kanyang War Rabbit at tinawag ni Esmeralda si Alex, hinayla siya pataas para sumama din sa kanila. Malinaw na napansin ng lalaki ang malaking kuneho na lumingon sa kanya nang makasakay siya. Sandali siyang tinitigan ng pulang dugo nitong mga mata. Nakaramdam talaga siya ng panginginig pababa sa kanyang gulugod sa sandaling iyon na para bang siya ay naging biktima ng isang makapangyarihang hayop. Mabuti na lang at buong oras ay hinawakan ni Esmeralda ng mahigpit ang kanyang kamay, kaya napagpasyahan nitong huwag na lang si Alex sa huli. Ang likod ng War Rabbit ay natatakpan ng baluti, ngunit ang mga taong nakatayo sa ibabaw nito ay maaaring mapanatili ang kanilang balanse ng walang kahirap-hirap, gaano man ito tumalon o tumakbo. Iyon ay dahil may porma sayon sa likod ng armor ng War Rabbit. Ang kuneho na ito ay kamangha-mangha. Napakabilis. Hinihingal na tanong ni Alex. Ito ba ay isang tunay na kuneho o isang panggagaya lamang? Umiling si Esmeralda. Hindi ko rin alam, ngunit ang kuneho na ito ay halos kasing lakas ng isang banal na sovereign. Isang divine sovereign rabbit. Halos mapasigaw si Alex sa gulat. Maya-maya, nagsalita si Agatha. You two have to stay close to me later. If you're too far away, hindi kita maalagon. Ang mga makalangit na Diyos ay nakapaglakbay ng 3,000 milya sa loob ng isang kisap mata. Parehong nakarating ang koponan ng Zagan at Toveraya sa desyerto na West Mountain malapit sa Yorkshire Palace. Sa ilalim nila ay isang grupo ng undead na nagpapatrolya sa lugar. Hindi naman ganoon katanga si Zagan para umatake kaagad. Sa halip, gumamit siya ng telepathy upang makipag-usap sa kanyang koponan. Tino man na isang divine monarch o mas mataas, mangyaring sumulong. Whoosh! May kabuuang 6 na tao ang lumabas. Umunat ang noo niya. Iyon ba? Mayroong halos 10,000 undead sa loob ng grupong iyon, kaya imposibleng patayin silang lahat ng walang gulo. Hindi bale. Ikaw, at ikaw, sumunod ka sa akin at umatake mula sa harapan. Tasalakayin nating 4 sa wakas. Tandaan na maging matulin gamit ang iyong espada at panatilihing mababa ang profile. Ang iba sa inyo ay bababa para tulungan kami kapag napagtanto ninyong nagsimula na ang isang todong digmaan. Halatang nakaranas si Zagan sa digmaan. Kaya naman, pagkatapos niyang magtalaga ng isang tungkulin sa lahat, sila ay buo-buo na umalis pagkatapos magbilang hanggang 3. Ang mga figure ay agad na naging mga anino sa ilalim ng madilim na kalangitan sa gabi, dahan-dahan at tahimik na lumalapit sa grupong undead. Isang halo ng buhangin at alikabok ang sumugod sa ulo ng undead, gamit ang hangin para makapasok sa kanilang mga mata. Marami ang hindi man lang nagawang imulat ang kanilang mga mata dahil dito. Anong klaseng hangin ito? Nararamdaman kong nabulag ako. Bilis, takpan mo. Ang front section ng undead patrol team ay agad na naging gulo. Dahil napakarami sa kanila, sapat na ang kaguluhan para year-off-on sila at mabangga ang bawat isa. Iba pa, lumilikha ng kontrahan sa proseso. Ilang saglit lang ay may sumigaw na. What the F***6 sino sa inyo ang sumundot sa paa ko? Hindi mo ba kayang putulin ang iyong mga kuko sa paa? Slash. Tinong nanakit sa akin. Hindi mo ba napapanood ang baril mo? Tinong nawala ng malay. Holy she *T, Sir Boggs, bakit ka nawala ng malay? Namatay siya. Sino yun? Sino ang pumatay sa kanya? Ang buhangin ay pumasok sa kanilang mga mata.
Sa dami ng alikabok na ito sa hangin, wala sa mga undead ang nakakakita ng maayos. Kahit na sinubukan nilang gamitin ang kanilang banal na kamalayan, ito ay magiging malabo pa rin. Ang lahat ng ito ay sanhi ng Demon Lord, si Zagan. Ang mga matatandang ito ay dumaan sa mga digmaan noong sinaunang panahon at nakipaglaban sa undead sa nakaraan. Kaya, natural lamang para sa kanila ang mataas na karanasan. Ang pagharap sa kanila ng direkta ay ang pinakamasamang plano na posible ng malaki kapag sila ay nalampasan. Sa makatuwid, ang lahat ay nangangailangan ng mahusay na mga kalkulasyon at pagpaplano. Pagkatapos noon, pinangunahan ni Zagan ang kanyang koponan na makihalubilo sa karamihan, na pumapatay ng pinakamarami hanggat maaari sa panahon ng kalituhan na ito. Mula sa malayo, ang mga taong inutusang mag-standby ay labis na humanga nang makita kung paano naganap ang plano ni Zagan. Ipinakita nito kung gaano siya kahusay dahil nagawa niyang bawasan ang kanilang mga panganib sa pamamagitan ng pagpili na huwag harapin ang undead. Bukod dito, nagawa nilang pumatay ng higit pang mga kaaway kaysa sa inaasahan. Matagal ko nang narinig ang tungkol sa kung gaano katalino ang Demon Lord Zagan noong nakikipaglaban sa undead noon. Makakaisip siya ng maraming ideya at trick na nakatulong sa paglikha ng mga himala sa panahon ng mga itong mga laban sa bawat oras. Mukhang naaayon sa pangalan niya. Sa paghahambing, ang Toverayes ay nahaharap sa isang malagkit na sitwasyon. Ang matandang madre ay nagpakawala ng isang malakas na sigaw, itinaas ang kanyang banal na espada habang siya ay naglasla sa undead na hukbo. Nakuha nito ang atensyon ng mga kalaban, at ang buong koponan ay kailangang sumabak sa malapitang labanan doon at pagkatapos. Habang sumasabog sa hangin ang chi at wind blades, naalerto ang buong hukbo sa kanilang presensya. How dare these disgusting natives fight back? Hiningi nila ang kamatayan. Natanggap agad ni Arya ang balitang ito, kaya nagdala siya ng isa pang team para sumali sa laban. Para sa isang maikling sandali, si Toverayes ay nasugatan ni Arya na humantong sa ilang undeads na nakapaligid sa kanya na nagbigay sa kanya ng paraan upang makatakas. Mapalad ang magkapatid na nagtungo sa silangan walang nakita sa kanilang daan ngunit narinig ang mga ingay ng labanan na nagmumula sa hilaga. Nangangati para sa ilang aksyon, iniwan nila ang kanilang orihinal na landas at sumugod. Nang sumali ang dalawang matandang lalaki, bahagyang nabawasan ang pag-aalala at panlulumo ni Toverayes. Hoy, matandang madre, hindi ka ba dapat magpasalamat sa amin? Kung hindi dahil sa tulong namin, baka hinuberen ka na at sinaktan ka ng mga undead na iyon, pinipilit kang gumawa ng mga sanggol. Nakangiting sabi ni Kuya Elisha. Tauna ay lubos na nagpapasalamat si Toverayes, ngunit nang marinig ito ay agad na nagdilim ang kanyang ekspresyon. Umalaklak ang nakababatang kapatid na si Salvador. Elisha, paanong ang isang tao at isang undead ay mangganganak ng isang sanggol? Dapat silang tawaging undead na mga bata. Ang mga undead na bata ay nakakakilabot. Tawagin mo na lang silang undying children. Galit na galit si Toverayes. Tumahimik kayo, mga lumang bagay. Lumang bagay ang pinag-uusapan natin ha. Mukhang mas matanda ka sa amin, so ano ka? Post, siya ay isang matandang madre. Hindi siya bagay, sa sandaling iyon, isang sigaw ang umalingaw-ngaw sa kalangitan. Stop talking. Nakakainis kayong lahat. Wala sa inyong mga bagay. Wala ka lang. Kaya mamatay ka na lang. Si Arya ang nagsasalita. Pagkatapos noon, sumiklab ang isang malaking digmaan. Sa kabilang banda, si Agatha ay umikot at nagpalit ng hugis sa ibang babae. Sa malapitang inspeksyon, muntik nang mahulog si Alex mula sa likod ng War Rabbit. Iyon ay dahil si Agatha ay naging juvia. Dahil nakita na ni Alex ang Undead Queen noon, nagkaroon siya ng impresyon sa kanya. May kumpiyansa siyang masasabi na ang pagpapalit niya ng hugis ay tiyak na maloloko ang sinuman. Master, ikaw. Sigaw ni Esmeralda. Esmeralda, kailangan mong sundin at Alex ang War Rabbit mamaya, gagawa ako ng shift sa Undead Queen at abalahin ang Undead saglit.
Kailangan nating tiyakin na papatayin natin ang lahat ng pangunahing miyembro ng Undead at sirain ang blood pool na may pinakamaliit na nasawi na posible. Ito ay medyo hindi inaasahang trick din. Sabi ni Alex, kaya ko rin mag-shapeshift sa itsura ni Rai. Tanong ni Esmeralda, paano ako? Sagot ni Agatha. Manatili sa kuneho sa ngayon at akitin ang ilan sa mga pag-atake sa iyong sarili. Go, now. Mataas ang depensa ng Warrior Rabbit kaya maaaring tumagal ng 10 minuto ang kanilang pag-atake kaya huwag kang matakot. Roar. Sa sandaling iyon, ang kuneho ay tumalon at nagpakawala ng isang nakakabinging dagandong, samantalang sina Agatha at Alex ay pumunta sa likod ng blood pool. Pagkatapos ay nagpadala si Agatha ng ilang mga spell. Carrot Meeting. Ultimate Carrot Formation. 10 malalaking carrot ang lumitaw mula sa manipis na hangin at ipinasok ang kanilang mga sarili sa lupa. Itinayo ang kanilang mga sarili bilang isang forma sayon, lumitaw ang War Rabbit sa site, agad na pinapatay ang mga kaaway. Si Agatha, na naging Juvia, ay tumakbo palabas at sumigaw ng malakas. Nagpakita ang isang malakas na kalaban. Protektahan ang Reyna. Ikaw, 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 at ikaw. Batay sa iyong mga posisyon, tinatawagan ko ang lahat ng nasa timog na lumapit. Namangha si Alex. Hindi niya alam na kaya niyang gawin ang isang hindi inaasahang hakbang. Walang ideya si Alex kung saang lupain kabilang ang babaeng dakilang Diyosa na ito, si Agatha. Ang hindi namamatay na Reyna na ibinabalat niya sa kanyang sarili, sa kabilang banda, ay tunay na walang putol. Sa anumang kaso, hindi niya makita ang totoo o mali sa kanyang kasalukuyang mga mata, kung sila ay sa Diyos o kay Buddha. Ang Undying Clan ay hindi rin makita ito. Ang walang kamatayang angkan na nagtatayo ng blood pool ay natural na kinakabahan na makita ang napakalaking War Rabbit na sumusugod sa karamihan at pumatay at pagkatapos ay nakita si Juvia na lumalabas sa kanilang harapan, hinihiling sa kanila na puntahan at protektahan ang Reyna. Walang sino man ay maghinala na ang Reyna na ito ay isang peking sa lahat ng resulta. Napakaraming Undying Clans ang biglang nahulog sa formation na itinayo ni Agatha. Ang Ultimate Carrot Formation na ito ay kahanga-hanga. Kitang-kita ito ni Alex sa gilid, nagsama-sama ang formation, at ito ay isang ganap na kakaibang eksena sa loob ng formation. Inilipat ni Agatha ang hangganan ng pagbuo na itinakda niya sa ibang mundo, ngunit hindi nakikita mula sa labas. Sa isang iglap lang nawala yung mga pumasok sa boundary. Tumama ka sa akin. Patayin. Bilasan mo. Isang malaking fan ang lumitaw sa kamay ni Agatha at sumugod sa loob ng boundary, naglunsad ng walang awa na pagpatay. Pumasok si Alex. Ginabayan din ni Agatha ang mga taga-Cultivate Alliance na sumunod sa kanya ang hangganan. Nakita ni Alex ang pamaypay ni Agatha na walang kapantay. Umiikot ito, minsan parang rotary flying na kutsilyo, minsan parang matalim na espada sa kamay. Halos walang kaaway na lumaban dito kahit saan. Sa katunayan, ito ay isang malaking bahagi ng ani. Si Alex, masyadong may bilis. Umindayog siya na parang bahaghari kasama ang mortal na butcher at true martial tyrant sword sa kamay. Ipinatawag pa ni Alex ang pinakamahuhusay na eksperto, sina Saria, Lorelai, at Nebula mula sa Cleansing Phase. Ang antas ng paglilinang ni Saria ay Divine Sovereign. Iyon ay, siya ay naging magulo sa mga nakaraang taon o malamang na makamit niya ang hari ng mga Diyos. Si Lorelai at ang iba ay may mga Divine Monarchs din bilang karagdagan, nagboluntaryo si Dorothy na tumulong. Napakaraming eksperto. Sa pagdagdag ni Alex, malakas ang kanilang mga kakayahan sa opensiba at depensa. Ang mga ito ay multifaceted din, na may presensya ng mga eksperto sa field control at long-range na output, na bumubuo ng isang mabigat na koponan. Noong una ay nag-aalala si Agatha kay Alex, palaging nag-aalala tungkol sa kanyang buhay at kamatayan, ngunit nang maglahon, nang matuklasan niya na si Alex mismo ay may isang malakas na koponan, lalo na nang makita si Saria sa kanyang koponan, inilagay niya ang kanyang sarili sa patayan. Pinibigkas ang Great Compassion Mantra.
Mayroong isang kataas-taasang gininto ang katawan sa likod ni Alex na nakatayong 100 talampakan ang taas at kumikinang sa walang katapusang ilaw ng Buddha. Ang langit at ang lupa ay napuno ng tunog ng Sanskrit na naglalaman ng mga ron ng Budismo. Ang mga diskarte sa Budismo ay may nakatarget na kakayahan sa pagpigil laban sa hindi namamatay na angkan. Tinatakpan ng mga tunog ng Budista at gininto ang liwanag, ang Undying Clan ay nagpahayag ng hindi natural mga galaw. Hindi na sila kasing bilis at flexible gaya ng dati. Ang Great Mirror Spell ni Alex, Lorelai, ay agad na nagsagawa ng pag-aani ng pananakal. May isang punto kung saan bitbit ni Alex ang cleansing vase na maaaring makapaglabas ng mga tao. Ang hindi niya inaasahan ay ang katawan ni Dorothy ay mayroon ding napakataas na kalidad na magic treasure na naninirahan sa kuweba. Ang mga nag-cultivate ng Fair Maiden's Heart Sutra, Vermilion Bird, Green Dragon, at iba pa, ay nasa loob din ng magic treasure na iyon. Sa oras na ito, pinatawag niya sila. Ang resulta ay ito ang lakas ng labanan ng koponan ay mas malakas kaysa kay Agatha. Ang Undying Clan na niloko ni Agatha ay nawasak lahat sa loob ng 3 minuto. Ang mga tao sa kanilang panig ay walang nasawi. Lumapit si Agatha kay Saria at binati. Si Zuri ay kilala sa kanya, at ang dalawa ay itinuturing na magkapatid, ngunit si Saria ay medyo malayo. Pagkatapos ay lumabas siya upang linlangin muli ang mga tao. Ikayatin ng Undying Clan na sumali sa formation. Sa bawat pagkakataon, napapatawag niya ang isang malaking bilang ng mga hindi namamatay na angkan, at pagkatapos, tulad ng kapag naghahain ng pagkain, ang lahat ay nagsalo ng pagkain na, sa totoo lang, napakamalamig. Ito ay malamang na ang tinatawag na seguridad na ibinigay ng mga makapangyarihan. Sanay na makipag-away si Alex. Siya ang nakipaglaban sa pangunahing puwersa habang nagtatanggol sa iba. Ngayon, si Agatha, ang dakilang emperador, ay may dalang watawat. Si Saria ay bumubuo ng isang maliit na bilog upang maging pangunahing puwersa. Tapat na ang walang isip na output ni Alex at ng ibang tao. Kaya pagkatapos ng 3 beses, hindi bababa sa 30,000 Undying Clans ang Nullipole. Pati ang trono ay inagaw. Nakuha ng kaguluhan ang atensyon ng Undying Clan. Maya-maya, tumakbo si Arya. Ipinaalam sa kanya ng ilang miyembro ng Undying Clan na bumalik sina Juvia at Riz, ngunit medyo kakaiba ang sitwasyon. 3 grupo ng tao ang ipinatawag ng Reyna, ngunit wala ni isa sa kanila ang lumitaw. Pagtingin sa War Rabbit at Esmeralda sa itaas, naging napakatalim ng mga mata ni Arya dahil sa inis. Binigyan siya ng utos na lumabas at lumaban, ngunit hindi niya inaasahan na mahaharap siya sa antas na ito ng kabilang panig ng ganoon kaga, at ang mahalaga, 2 na lang ang natitira niyang Undying Clans. War Kuneho. Nakita ko na ang kuneho na ito dati. Ito ay tila isang bagay na pag-aari ng isang pervert na babae. Papunta na siya rito. Itinuon ni Arya ang kanyang tingin sa lugar kung saan iginuhit ang hangganan. Maya-maya ay lumabas si Agatha na inaakala ang hitsura ni Juvia. May mga makapangyarihang tao mula sa mga aborigine na lumilitaw sa hilaga, komento niya sa sandaling lumitaw siya. Hindi pa rin sapat ang dami ng ipinadala doon. Isa pang batch ng tao ang darating. Natalo na ang mga makapangyarihang tao sa norte. No need to travel over, nasabi na lang niya bago hamarang kay Arya. Ako ba ang Reyna, o ikaw ang Reyna? Tanong ni Agatha habang nakapikit. Arya made a sneering remark, "You're a twisted knucklehead, and gusto mo pang gayahin ang aking kapatid." Pumunta sa impyerno. Siya ay kapatid ni Juvia, at nasabi niya kaagad na si Juvia ay isang huwad. Pagkatapos, sa galit, naglunsad siya ng todo-todo na pagsalakay. Hindi lang siya lumabas para tumulong, kundi ang iba pang Undying Clan. Tar-eret, tar-eret. Boom boom boom. Sunod-sunod na pagsabog. Si Agatha ay isang maimpluwensyang tao na nabuhay noong sinaunang panahon at ngayon ay isang buhay na emperador. Ang kanyang kapangyarihan sa pakikipaglaban ay walang kapantay, gayunpaman, ang pakikipaglaban kay Juvia ay naging 5 minutong tunggalian. Iyon ay hindi inaasahan na hindi makilala sa isa't isa.
Nagmamadali ding bumalik ang War Rabbit. Dahil nandito ang Zombie Queen, lumabas na rin ang ibang Undying Clan. Now is an ideal time to assassinate the Sisters Queen. "I'll go help Agatha," Arya remarked as she opened her mouth. Tumakbo siya palabas pagkatapos magsalita at naghihintay ng tamang pagkakataon. Swish! Oof! Hindi inaasahan ni Arya ang presensya ng isang eksperto tulad ni Arya sa pagbuo. Isa na namang sorpresang pag-atake iyon. Tinusok siya ng espada ni Arya sa balikat sa isang sandali sa atensyon. Kamahalan. Si Arya ay protektado sa isang grupo ng trono ng Undying Clan na napakalaking bilang. Ang labanan ay sa huli ay nakaapekto sa dalawang direksyon sa hilagang kanluran. Hindi makakalipis ang maikling panahon para kay Demon Lord Zagan at Sister Tavarias, pati na rin kay Salvador. Tatiyak na sandaling ito. Isang malakas na boom ang sumabog sa pool ng dugo. May sumabog sa ibaba. Sa hindi inaasahan, isang napakalaking karot ang lumabas mula sa pagsabog. Ito ay, syempre, trabaho ni Agatha. Ang pangunahing layunin ng kanilang paglalakbay ay upang gibain ang pool ng dugo. Ito ay isang tagumpay ngayon. Namumula ang mga mata ni Arya sa galit. Ang lakas ng pakikipaglaban ng Undying Clan ay bababa ng wala ang Blood Pool, at kamakailan lamang ay inatake nila ang 3,000 mundo ng may matinding kahirapan. Hindi siya dapat nagpadala ng napakaraming tropa, at ngayon ay pinagsisihan niya ito. Hoy, little sister, naiintindihan mo ba kung ano ito? Mabilis na naglabas si Agatha ng isang maitim na bato mula sa kanyang bulsa. Mukhang ordinaryo lang ito, ngunit natakot sa kanya ang espiritu ni Arya nang makita niya ito. Void Crystal of Annihilation. Tumakbo. Pinitukan ito ni Agatha. Boom. Tarat-tarat. Isang pagsabog. Isang malakas na ingay ang narinig. Ang buong universo, kabilang ang langit at lupa, ay tila walang tunog at liwanag. Natigilan ang lahat sa puntong ito. Ang kawalan ay gumuho, ang lupa ay gamulong, at gaano man katigas ang mga bato at bundok, lahat sila ay naging halabok sa sandaling ito. Ang panig na iyon, na nakapaligid kay Arya at nagpoprotekta sa kanyang hindi namamatay na angkan, kasama ang Undead King, ay nawala lahat sa pagsabog, na walang naiwan. Si Arya, sa kabila ng kanyang mataas na cultivation, maaaring harapin ang sinaunang emperador na si Agatha. Ang kanyang katawan ay mayroon pang ang mataas na antas na mga kayamanan ng mahika mula sa Chi Universe, ngunit ang mga mahiwagang kayamanan na ito ay hindi maprotektahan siya sa harap ng Void Crystal of Annihilation, Tar-Eret Tar-Eret. Boom boom boom. Sunod-sunod na pagsabog. Umalangaw-ngaw ang kanyang katawan sa panaghoy ng isang mahiwagang kayamanan. Mayroong 39 na kumpol ng liwanag sa buong katawan niya. Ang 39 na light cluster na ito, gayunpaman, ay nakatulong sa kanyang harangan lamang ang isang bahagi ng pinsala. Ang Void Crystal of Annihilation ay hindi dapat lumitaw sa universo na ito. Iyon ay kabilang sa isang bagay na lubhang nakakatakot kahit na sa Chi Universe. Espiritu ng pagpapalit ng buhay. Walang pagpipilian si Arya kundi gamitin ang kanyang huling pagkakataon. Tinubukan niyang gamitin ang Life Substitution Spirit para magkaroon ng buhay para sa kanyang sarili at hadlangan ang pinsala at pagtakas mula sa pinangyarihan ng gayong mapangwasak na pagpatay sa katawan. Phew! Ang Life Substitution Spirit ay lubhang kakaiba. Maaari itong aktwal na lumikha ng isang pag-iral tulad ng isang salamin na imahe mula sa wala, ganap na umaakit sa punto ng apoy ng pagsabog, isuko ang pagkakataong mabuhay sa Diyos. Matapos itapon ni Arya ang Life Substitution Spirit, desperadong tumakas siya. Pulang-pula ang mata, talagang hindi niya inasahan na si Agatha ay makabuo ng isang bagay na makalangit na kakalaban. Kaya tama ang dati niyang hula. Siya ay talagang mula sa kailaliman at nakatakas mula dito, gayunpaman, ito ay pansamantala lamang. Nagulat si Arya nang mapansin na isang sari-saring pulang aura ang lumitaw sa landas na tinahak ng kanyang Diyos para tumakas. Ang isang mas malapit na pagtingin ay nagsiwalat na ito ay isang duguan na kuneho. Hindi ito ang unang pagkakataon na nagkaroon si Arya na inaway ni Agatha.
Bilang resulta, napakalinaw niya tungkol sa ganitong uri ng kuneho. Ang banal na kuneho ay ang pagdurog ng banal na kakayahan ni Agatha. Ito ay isang suicide rabbit na napakahirap harapin dahil bawat isa dala ng kuneho ang pinakamataas na lakas ng batas, ang banal na kapangyarihan. Ang mga kuneho na ito ay hindi titigil sa pag-atake sa target. B***, B***. Nag-alala at nagmura si Arya. Dati siyang nasugatan ng Void Crystal of Annihilation, ang kanyang mga buto ay nabali ng hindi bababa sa 100 beses, at ang kanyang mga panloob na organo ay nasusunog na parang apoy. Malubha ang kanyang mga sugat, at karamihan sa mga nagtatanggol na mahiwagang kayamanan sa kanyang katawan ay nawasak sa pagsabog. Kahit na may mga nakaligtas pa, lahat sila ay nawala ng bisa. Desperado si Arya ngayon. Nakaharap siya sa isang nilalang na hindi gaanong makapangyarihan kaysa sa Void Crystal of Annihilation. Nagsorry siya. Kung ang walang kamatayang angkan ay tumawid sa hangganan sa ibabaw ng hukbo, ang mga taong ito ay hindi maglalakas loob na lumapit at palihim na umatake. Hindi tayo makakalaban ng direkta, kaya lumipad sa silangan. Naipadala na ang hudyat para sa tulong, at malapit nang dumating ang hukbo ng hindi namamatay na angkan sa labas. Kailangan ko lang na maantala hanggang doon, at makakadaan ako ng mapayapa. When that time comes, I'm taking this the asterisk and trampling her skin. Mabilis na tumalikod si Arya at tumakbo sa silangan. Then, she saw a flash of a human figure in front of her, and a man appeared. Si Alex kasi. Inawakan niya ang immortal butcher sa kanyang kamay nang huminto siya sa landas ng pangangailangan ni Arya. Ang susunod na segundo, dumiwanag ang mga figure ng tao. Lumitaw ang mga mirror images ni Alex sa hindi bababa sa 30 lugar. Ang buong silangang daan palabas ay nabuo ang isang saradong pagkupkop, at kailangan siyang harapin ni Arya kung gusto niyang tumakas sa direksyong ito. Fool! How dare you pumunta dito at harangin ako sa ganyang kaliit na cultivation? You're not even insignificant as a fart unless you know some formations. Pinili ng nakakunot na palad ni Arya si Alex sa harapan niya. Kung ito man ang original o mirror image, wala siyang pakialam. Pagkatapos ng lahat, sa isang slam, ang resulta ay ganap na isa, kamatayan. Pumunta sa impyerno. Papalapit ng papalapit ang dalawang tao. 500 metro, 300 metro, 100 metro. Para kay Arya, ang ganoong distansya ay hindi maaaring ituring na isang distansya, maaari itong baliwalain. Gayunpaman, natuklasan niya na ang lahat ng Alex ay ginawa ang parehong bagay sa puntong ito. Isang suntok ang damapo sa lupa. Baliw ba ang lalaking ito? Sa sandaling pumasok sa isip ni Arya ang ganoong pag-iisip, isang puwersa na pumukaw sa kanya ay biglang kumalat mula sa ilalim ng kanyang mga paa at binalot ang kanyang katawan. Ang kanyang katawan ay parang nahuhulog sa putik, ang kanyang katawan ay naging mabigat, at ang kanyang mga binti ay tila na puno ng tingga. Ang kanyang paggalaw ay lubhang nagambala. Ito ay walang iba kundi ang ipinagbabawal na pamamaraan ni Alex, ang Great Gravity Spell. Ano? Ito ay talagang isang banal na kakayahan upang kontrolin ang gravity. Nagulat si Arya. Isa ito sa 3,000 ipinagbabawal na sining sa loob. Ang batas nito ay lampas sa saklaw ng mundong ito. Pinakamataas ang cultivation ni Arya. Ang kanyang kapangyarihan ay walang kapantay na napakalaki. Ngunit, sa linangin ng Great Gravity Spell ay hindi dahil mataas ang cultivation ng isang tao kung gayon ang epekto ng gravity ay magiging mas mababa. Nakabaligtaran, ang mga taong may mataas na paglilinang ay magdurusa ng higit na grabidad. Si Arya ay malapit na sinundan ng banal na kuneho. Pinago ng lihim na sining ni Alex ang batas na nakapaloob sa mahusay na sining ng gravity. Laban sa banal na kuneho, ang Great Gravity Spell ay hindi epektibo. Sa sumunod na segundo, nakita ng isang banal na kuneho si Arya at kinasuhan pataas. Boom! Tar-eret. Isang pagsabog. Isa itong napakalaking pagsabog. Tumabog ang Holy Rabbit nang madikit ito sa katawan ni Arya.
Pagkatapos ay mayroong pangalawa, at pagkatapos ay pangatlo. Nakakabingi ang mga pagsabog. Ang Great Gravity Spell ni Alex ay naging imposible para kay Arya na tumakbo ngayon. Tar-eret. Boom. 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 Sunod-sunod na pagsabog. Mahigit 100 nagpapakamatay na banal na kuneho ang lumusob sa katawan ni Arya. Sa pagsabog, si Arya ay naging usok at alabok na may sigaw na puno ng walang katapusang puot. Sa halip, dahil sa pagsabog ng Void Crystal of Annihilation, isang tipak ng banal na kaluluwa ang tahimik na nakatago sa lupa, tahimik na umaatres, hanggang sa tuluyang nawala ito ang espiritu ng pagpapalit ng buhay ni Arya. Hindi niya akalain na, sa huli, dahil sa panghihimasok ni Alex, tanging ang kanyang bathala at diwa lamang ang naiwan. Lalo siyang kinaiinisan nito. Tanging ang life substitution spirit ay buhay pa. Ang ganitong resulta ay lubos na hindi katanggap-tanggap. If napaluhod si Alex sa lupa, hingal na hingal. Ang kanyang Great Gravity Spell ay umabot na sa unang antas. Kung ito ay hindi ang unang antas, ang epekto sa Arya ay magiging minimal, at ito ay hindi maaaring tumigil sa kanya sa lahat. Kaya naman, naghanap siya ng paraan para sobrang magpataw ng buong 36 na larawan, bawat isa ay nagcast ng Great Gravity Spell. Sa ganitong paraan, kapag sila ay pinagsama-sama, ang gravity ay umabot sa isang nakakatakot na halaga. Ang tanging isyo ay ang pagkonsumo ay labis. 36 na larawan, bawat isa ay kumokonsumo ng chi, ang nagsumite ng Great Gravity Spell. Malapit na siyang mag-collapse ngayon. Gayunpaman, ang kinalabasan ay kasiya siya. Ang kapatid ng Undead Queen at ang kanyang pinakamahalagang kanang kamay ay pinasabog hanggang sa mamatay. Alex naman. Lumapit si Esmeralda kay Alex at lumuhad sa harapan nito, binuhat ito, kamusta ka? How dare you? Ang babaeng iyon ay kapatid ng Undead Queen. Nilabanan siya ng aking amo sa daan-daang round at hindi man lang alam kung sino ang nanalo. Hindi ka ba natatakot na mapatay agad? Tumawa si Alex, sumandal sa kanya, at nagtanong, kamukha ko ba ang sarili ko sa dati kong buhay? Samantala, hindi maganda, may nangyari sa kapatid ko. Sabi ni Juvia, ang Undead Queen, malayo sa kaparangan. Sa kasalukuyan, nakatutok pa rin si Rhys sa pag-atake sa Thousand Flag Formation. Batay sa kasalukuyang pag-unlad, aabutin ng hindi bababa sa isang araw upang malagpasan ang hadlang na ito. Nalungkot si Rhys, at sa isang lugar na tulad ng Wastelands, makikita talaga ng isa ang pagbuo ng ganitong antas. Ang lahat ng mga batas sa pagbuo ay lahat mula sa Chi Universe na hindi maaaring mangyari. Ginawa sa diffracted na universo na ito. Kaya, ang mahiwagang kayamanan na naglagay ng mahusay na pormasayo na ito ay dapat na mula sa universo ng Chi. Ito ay isang bagay na kahit si Alex ay hindi na pag-isipang mabuti. Wala siyang ideya na ang bagay na naaga niya sa kalahati ay talagang ganoon malakas at may mataas na kalidad. Tiyak na itatayo niya ang Thousand Flag Formation sa loob ng Genbo Secret Realm. Anong nangyari sa ate mo? Ano ang posibleng mangyari sa kanya? Mayroon siyang 10 handayang clan sa kanyang mga kamay, bawat isa ay may trono na namumuno sa koponan. Ang lahat ng mga eksperto ng diffractive universe na ito ay gustong palibutan siya, at pagkatapos ng 3 araw, natatakot ako na hindi nila masaktan kahit kalahating buhok ng kanya. Hindi gaanong napahanga si Rhys. Ramdam niya ang nararamdaman ni Juvie para sa kanya. He didn't like her, at akala niya nakakainis ang ate niya dahil lagi siyang iniistorbo. Matagal na sana niya itong pinalayas kung hindi lang ito kapatid ni Juvia na kinilala niyang hipag. Ang mukha ni Juvia ay kasing itim ng tubig at ang kanyang mga mata ay solemna. Hindi siya maintindihan ni Rhys sa koneksyon ni ate at kanya, which was mysterious telepathy. Malinaw na niyang naramdaman na ang nasaksihan ng kanyang kapatid ay napakaseryoso at maaaring ilagay sa panganib ang kanyang buhay. Umiwas siya ng tingin. Ang kataas-taasang banal na kaisipan ay mabangis na nakakalat. Nakarating siya sa kaparangan, malayo mula sa Yorkshire pala sa kabilang panig ng karagatan.
Ito ay isang hanggal na gawain para sa isang ordinaryong tao na nais na tumawid sa ganoong kalayuan at makarating doon upang tingnan ang katotohanan. Gayunpaman, hindi ito masyadong mahirap para kay Juvia. Muzzle. Sa ilang maikling paghinga lang. Gamit ang kanyang telepathy, nakarating si Juvia sa itaas ng Yorkshire Palace. Nang makita niya ang nangyayari doon, galit na galit siya. Nakatayo sa paanan ng Mount Yukon, kasama siya bilang sentro, mabilis na bumaba ang temperatura sa loob ng 12-dosenang milya sa paligid. Ang langit ay nagniningning lamang sa sikat ng araw, at bigla na lamang, ito ay naging kulay abo at madilim, na may mga bug zone ng maulap na hangin at mga snowflake na may balahibo ng gansa na umaagos pababa. Nang magalit si Juvia, nagdulot siya ng biglaang pagbabago sa panahon. Ang sino man sa hanay na ito ay emosyonal na naapektuhan sa kanya. Ang mga ordinaryong tao ay hindi kayang bayaran ang gayong emosyonal na pagsabog mula sa kanya. Sa isang maikling sandali, ang kanilang mga puso ay puno ng puot, paninihil, layuning pagpatay, at pagkawasak. Ang lahat ng ito ay mga uri ng negatibong pag-iisip. Ang mga negatibong emosyon ay pinalaki ng 100 at 1,000 beses, at pagkatapos ay kumilos sila ng hindi makatwiran. Eksakto sa oras na ito, nadagdagan ang pag-uugali ng kriminal. Ang orihinal na mabait na mga tao ay biglang naging mamamatay tao at marahas. Si Reese, ang panganay na kapatid ni Juvia, ang pinakaapektado. Ito ay dahil siya ang pinakamalapit kay Juvia. Sa kabutihang palad, ang kanyang antas ng cultivation ay sapat na malalim, at mabilis niyang naisip ang kanyang mga iniisip, nagtanong, "Ate, ano ang nangyayari sa iyo?" Sumabog ang katawan ni Juvia sa walang hangganang pagkamuhi. Hindi nabuhay ang kapatid kong si Arya. Natigilan si Reese, wala na bang buhay si Arya? Anong nangyari? Pumunta ka sa Yorkshire Palace, pumatay, at mag-hi Gandhi, Mataray na sabi ni Juvia. Pero itong Yukon Formation ay malapit ng masira. Hindi na kailangang sirain ito. Nasa Yorkshire Palace ang brat na iyon na si Alex, at isa siya sa mga pumatay sa kapatid ko. Gusto kong iguhit ang balat ng taong ito, kunin ang kanyang kaluluwa, at ay pino ito sa aking sapatos. Pinibigkas ni Juvia ang mga salitang ito ng may kamandag, na inihayag ang lalim ng kanyang pagkamuhi kay Alex. Upang maging pino sa sapatos, at tapakan ang kanyang kaluluwa araw-araw. Tuwang-tuwa si Reese. Forget what they doing, keep on doing that.